Ophelia's POV. Bakit mo sinabi na pupunta ka? Nagtataka na tanong ko sa asawa ko. Dahil pupunta tayo. Nakangiting sagot niya sa akin. Are you out of your mind? Parang naiinis na tanong ko sa kanya. I'm doing this for you. Alam ko kasi na gusto mo nang makita ang mga kapatid mo. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Naiiyak na tanong ko sa kanya. Love, hindi kita pinapahirapan. Gusto ko lang na maging okay ka, na maging maayos ka, love. Kasi kinakain ako ng konsensya ko. Malungkot na sagot niya sa akin at natameme ako sa sagot niya dahil hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi ko kayang makita sila kasi baka yakapin ko sila bigla. Baka bigla ako magpakilala sa kanila. Natatakot ako na malayo sa'yo, sa inyo. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Love, alam ko, pero hindi ba? Ang sabi mo, babalik ka sa hacienda? Kaya gusto ko na bago tayo umuwi, makita mo man lang sila. Saad niya sa akin. Tama siya, ilang araw ko na siyang pinipilit na uuwi ako sa hacienda. At may point ang sinabi niya na dapat ay pumunta kami para makita ko mga kapatid ko. Sabihin mo nga sa akin, bakit invited ang company niyo sa party nila? Tanong ko sa kanya. Malalaman mo rin, love. Sagot niya sa akin at biglang bumukas ang pinto ng office niya. Nagunahang pumatak ang mga luha ko sa mga mata ko dahil sa taong nasa harapan ko ngayon. Liam? Umiiyak na bigkas ko sa pangalan niya. Ate, mabilis siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako. Liam, I miss you. Umiiyak na saad ko sa kanya. I miss you so much, ate. Bulong niya sa akin at masinigpitan pa niyang yakap niya. Ate, umalis na tayo dito, saad niya sa akin. Ano sinasabi mo? Sumama ka na sa akin, bumalik ka na sa bahay. Sagot niya. Hindi ako sasama sa'yo. Ate, sumama ka na. Saad niya sa akin at tinawakan niyang kamay ko. No. Ate, sumama ka na. Galit na sigaw ni Liam sa akin. Hindi ko iiwan si Jandro. Hindi ako sasama sa'yo. Hayaan mo na lang ako dito. Siya bang dahilan kaya mas pinili mo na kalimutan kami? Siya ba? Sigaw niya sa akin at bigla niyang tinutukan ng baril si Jandro. Liam, ibaba mo yan. Utos ko sa kanya dahil natatakot ako. No ate, dapat siyang mamatay. Sigaw niya. Sabay kalabit ng gatilyo ng baril niya. No! Hinihingal ako na paupo dito sa may couch, kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Sobrang bilis din ang tibok ng puso ko. Love, are you okay? Nag-aalilang tanong sa akin ni Jandro. Mabilis ko siyang niyakap. Sobrang takot ako. Ang buong akala ko ay totoo ang lahat. Nananaginip ka, calm down, panaginip lang yun. Saad niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Akala ko totoo na. Akala ko wala ka na. Jandro, natatakot ako. Please, wag na tayong pumunta sa party. Please. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Paano mo nalaman na may party tayong pupuntahan? Nagtatakang tanong niya sa akin. Meron ba? Tanong ko sa kanya. Actually, kabibigay lang sa akin ang invitation sa akin. Sagot niya sa akin at binigay niyang card sa akin. Binundol ng kabang dibdib ko dahil katulad ito ng nasa panaginip ko. Kaya kaagad kong hinawakan ang kamay ng asawa ko. Love, iwasan na natin sila. Ayoko nang mawala ka sa akin. Nakita kitang binaril ni Liam at dito mismo sa office mo. Natatakot ako. Ayoko malaman nila na buhay ako. Sabi ko sa kanya. Love, it's just a dream. At hindi yun totoo. Trust me, alam kong ginagawa ko. Gusto ko lang na makita mo sila. After that, babalik na tayo sa hacienda. Aniya sa akin. Anong babalik? Tanong ko sa kanya. Si Amir nang namamahala dito at sasamahan na kita doon. Sagot niya sa akin. Paano si Alej? Sino kasama niya dito? Tanong ko sa kanya. Lilipat siya kay Soraya at may mag-aalaga sa kanya. Sagot niya sa akin. No, hindi na muna ako babalik sa hacienda. Okay naman sila doon, hindi ba? Love, alam kong pabago-bagong gusto ko pero hindi ko kayang iwan si Alej dito. Saad ko sa kanya. Huwag ka mag-alala dahil okay lang siya. Alam ko na mas mahihirapan ka dito. Kaya umuwi na tayo sa hacienda. Kaya sana pumayag ka na pumunta tayo sa party para makita mo pamilya mo. I'm doing this for you dahil ayaw mo namang magpakita sa kanila, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin, mas lalo lang ako nahihirapan.
Pero tama siya na kailangan kong makita ang pamilya ko. Pero hindi mawala sa isipan kong nasa panaginip ko para siyang totoo at natatakot ako na sobra. Natatakot ako na baka bigla itong magkatotoo. Napatingin ako sa binabasa kong libro. Nakatulog pala ako kanina nang hindi ko namamalayan. Tumayo ako at kumuha ako ng tubig. Bigla na lang kasing sumakit ang dibdib ko. Love, umuwi na tayo. Para makapagpahinga ka na. Malumanay na sabi sa akin ni Jandro. Mas mabuti pa na umuwi na tayo. Sagot ko naman sa kanya. Buong biyahe namin ay naging tahimik lang ako. Sumasagot lang ako kapag kinakausap ako ng asawa ko. Pagkarating namin sa bahay ay kaagad akong pumasok sa silid namin at tumiga sa kama. Inaantok ako pero pinipigilan ko dahil natatakot ako na baka bigla na naman ako managinip ng masama. Umupo si Jandro sa tabi ko, tinahaplos niyang buhok ko. Take a rest, love. Malumaning na sabi niya sa akin. I'm sleepy pero natatakot ako. Natatakot ako na matulog dahil hindi ko alam kung ano na naman ang maaari kong mapanaginipan. Love, hindi ko na alam ang gagawin ko. Saad ko sa kanya. Nagpakatotoo ako dahil talagang natatakot ako. Don't think too much. Baka mapano ka. Magiging okay din ang lahat. Kaya natin to. I love you. Aniya sa akin. I love you too. Sagot ko sa kanya hanggang sa tuluyan ng pumikit ang mga mata ko. Lumipas sa mga araw at pumayag ako sa nais ni Jandro na dumalo kami sa party. At sa company namin gaganapin, isa itong masquerade party dahil may launching ng bagong project ang company na pinamamahalaan ni Liam. Masaya ako dahil alam ko na mas ginagalingan pa ni Liam at sobrang proud ako sa kanya at ngayong gabi masisilayan ko ng pamilya ko. Hawak kaming pumasok ni Jandro sa loob ng hotel. Ang totoo ay kanina pa nilalamig ang mga paa at kamay ko sa kaba pero pilit kong nilalabanan dahil alam ko na kailangan ko maging matatag at kalmado. Nagpapasalamat din ako dahil nasa tabi kong asawa ko. Nagsimula ng party at nang umakyat sa stage ang kapatid ko ay gusto ko ring umakyat doon para yakapin siya. Lalo na nang makita kong parents ko na kasama niya ngayon. Doon na nagsimulang pumatak ang mga luha ko. Madilim sa kinaroroonan namin ni Jandro kaya alam ko na walang makakapansin sa akin dahil nasa harapan ng buong atensyon nila. Napansin ko na pumayat si Mommy at alam kong dahilan at dahil yun sa akin. Good evening everyone. Tonight, we are proud to present to you the new product of Fierro's company. To be honest, we created this for my sister. Pero wala na siya ngayon at alam ko na kung nandito siya ay magiging masaya siya at magugustuhan niya to. Dahil ginawa namin to para sana sa kanya. Sa nag-iisa kong ate, ang pinakamamahal naming si Dr. Ofelia Fierro. Pahayag ni Liam at nagpalakpakan ng lahat ng nandito. Lumabas sa malaking screen ang bagong product na ginawa nila. Ang product na para sa akin at sa klinik ko. Nagpaalam ako sa asawa ko na pupunta ako sa restroom dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Laking pasasalamat ko dahil hinayaan niya ako. Gusto niyang sumama pero pinigilan ko siya. Pagpasok ko sa banyo doon ako umiyak na umiyak. Sobrang sakit ng puso ko pero may saya rin ako nararamdaman dahil nakita ko ng buo kong pamilya. Narinig ko na may kumatok kaya mabilis kong inayos ang sarili ko. At nang buksan kong pinto bigla ko natumba dahil bumungad sa akin ng mommy ko. Napakaganda niya pa rin. Tinanggal niya kasi ang suot niyang mask. Miss, okay ka lang ba? Malumani na talong niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya at nanatili ako nakayuko. Sinubukan ko ring tumayot, nagulat ako dahil inalalayan niya ako. Gustong gusto ko siyang yakapin ngayon at sabihin na sobra ko siyang namimiss pero pinigilan ko sarili ko. Thank you po, muntik pa akong pumiyok. Okay ka lang ba? Tanong niya ulit sa akin and I nodded to her. Nagsimula na akong humakbang palayo sa kanya dahil kapag tumagal pa ako, baka ipakilala ko ng sarili ko sa kanya. Gusto ko sabihin sa kanya na, Mommy, I miss you. Ako ito si Ofelia, ang panganay mong anak. Buhay ako't mahal na mahal kita. Nang makalayo na ako sa mami ko, ay sinalubong naman ako ng asawa ko at mabilis naming nilisan ang party. At sa bahay ko na nilabas ang lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Hindi tumabi sa akin ang asawa ko dahil hiniling ko sa kanya na nais ko mapag-isa. Buong gabi akong umiyak hanggang sa gumaan ang pakaramdam ko. At nais ko na lang na bumalik sa asyenda nila Jandro. Sa asyenda ay dumating ang dating asawa ni Jandro
at nakangiti itong sinalubong ng senyora. Salamat naman at bumalik ka na dito, Iha. Of course, Mommy. Hindi ako papayag na maging masaya ang babaeng yon. Pinahirap ko lang ang asawa ko at babawiin ko na ang akin. Nakangiting sagot ng babae. Tama, dahil hindi siyang nararapat sa anak ko. Dapat na siyang mawala sa landas natin para mapabagsak na natin ang buong pamilya, Fierro. Saad naman ang ina ni Jandro. You're right, Mommy. Dahil akin lang si Cyrus at hindi niya pwedeng sirain ang kasunduan namin dahil alam niyang mangyayari sa kanila. May ngiti sa labi na sabi ng babae. Ophelia's POV. Are you sure na okay ka lang dito? Paulit-ulit na tanong ko kay Alej. Opo, Mommy. Don't worry about me po. I love you po. Tatawag po ako palagi sa inyo ni Daddy. Nakangiting sagot niya sa akin. Okay, baby. Pero don't worry rin, anak. Dahil bisita din kami ni Daddy dito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really, Mommy? Kumikinang ang mga matang tanong niya sa akin. Opo, and always remember that Mommy love you so much. Sabi ko sa kanya. Me too po, Mommy. I love you so much at sana po happy ka palagi. Nakangiting sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. I love you, baby ko. Malambing na sabi ko sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ngayon na kasi ang balik namin ni Jandro sa Hacienda Sandoval. Sa totoo lang ay kanina ko pa pinipigilan ang sarili kong umiyak. Mahal ko na talaga si Alej at mabigat sa loob ko na iwan siya dito sa Maynila. Pero mas pinili namin ni Jandro na gawin ang desisyon na ito para hindi na ako nahihirapan pa. Sariling desisyon ko na umuwi na lang sa Hacienda pero hindi naman kasali doon na kasama ko ang asawa ko. Pero hindi naman siya payag na ako lang ang uuwi sa amin. Mas gusto ko na lang na magtrabaho at para makatulong sa mga tao sa hacienda nila. Mas gusto ko na lang na panindigan kong napatay na ako. Nakangiting kumakaway sa akin si Alej. Kaya kumuway din ako sa kanya. Bye, baby. Bye po, Mommy and Daddy. I love you. Ingat po kayo sa biyahe. Tawag po kayo mamaya. Aniya sa amin. I love you too. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Hinawakan naman ni Jandro ang kamay ko, tinalikan niya ito. Tama ba itong desisyon natin? I asked him. Yeah, and trust him. He will be fine here. Nakangiting sagot niya sa akin. Okay, tipid na sagot ko at tinuon kong atensyon ko sa labas ng bintana. Habang nasa biyahe kami, ay nakaramdam ako ng antok. Kaya nagpaalam ako sa asawa kung matutulog muna ako dahil malayo pa naman kami sa hacienda. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Ginising ako ni Jandro dahil nag-stop over pala muna kami. Kumain muna kami sa isang restaurant at sobrang nabusog ako dahil ang sarap ng mga pagkain nila. Love, can you buy me this one? Tanong ko sa asawa ko dahil gusto kong kumain ng chicharon. Habang nasa biyahe kami. Of course, love. Sagot niya sa akin. Napangiti naman ako dahil ang bilis niyang kausap. Kumuha ako ng 10 balot dahil gusto ko rin mag-stock sa bahay para kapag nakikipagkwentuhan ako kay Aling Sonia ay may pinapapa kami. Nagdagdag na rin ako ng iba pang kutkutin kagaya ng banana chips at kamote chips. Love, parang may kakaiba sa'yo. Tanong sa akin ni Jandro. Bakit mo nasabi, love? Tanong ko sa kanya. Kasi nakahawak pa siya sa baba niya habang iniisip ko ano bang dapat niyang sabihin sa akin. Kasi, tanong ko sa kanya dahil ang tagal naman niya mag-isip. Jandro, kasi mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Nakangising sagot niya sa akin. Napanguso naman ako dahil akala ko kung ano na yung napansin niya sa akin. Bakit? In love ka na ba lalo sa akin? Parang batang tanong ko sa kanya. Oo, sobra. Nakangiting sagot niya sa akin. Tigilan mo nga ako, mag-drive ka na dyan. Sabi ko sa kanya dahil kinikilig ako sa simpleng banat niya. Lahat niya yata nasa iyo na. Maganda, sexy, mabait, cute at masarap. Natatawang sabi niya sa akin. Bolero ka na pala ngayon, saad ko sa kanya. Honest ako, hindi ako bolero, nakangiting sagot niya sa akin. Guwapo ka rin naman, tapos, nakangiting tanong niya sa akin na alam kong magagandang katangian niya ang gusto niyang marinig mula sa akin. Guwapo lang meron ka, love, pabirong sabi ko sa kanya. Guwapo lang ba? Parang batang tanong niya sa akin. Opo, yun lang po yung meron, sagot ko pa sa kanya habang may malawak na rin ng ngiti sa labi ko. Guwapo lang? Okay, pwede na yun kaysa wala. Saad niya sa akin kaya natawa ako. Halata kasing nagtatampo siya. Ano pa ba dapat ang mga katangian mo? Natatawa pa rin na tanong ko sa kanya. Love, stop laughing.
Kung ayaw mo na angkin kita dito ngayon. Seryosong sabi niya sa akin na talagang pinagbabantaan niya ako. Kaagad ko naman tinikom ang bibig ko dahil ang seryoso na talaga siya. Masakit pang katawan ko dahil hindi niya ako tinigilan kagabi tapos may balak na naman siya. Napalingon ako sa kanya bigla dahil narinig ko siyang tumawa. At halatang tuwang-tuwa siya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Pero mas lalo lang siyang tumawa kaya hindi ko na mapigilan ang sarili kong hampasin siya. Love, you're hurting me, reklamo niya sa akin. Talagang tuwang-tuwa ka, hindi mo alam kung gaano pa kasakit ang katawan ko sa mga ginawa mo kagabi. Singhal ko sa kanya. Ginawa natin love, hindi lang akong gumawa, sabi niya sa akin. Asik ko sa kanya at kumain na lang ako ng chicharon. Gusto mo? Mataray na alok ko sa kanya ng chicharon. Bibigyan mo ba? Hindi ko na siya pinatapos pa sa sasabihin niya sa akin dahil kagad kong nilagyan ng chicharon ng bibig niya. Pero parang wala lang sa kanya dahil kinain niya lang ito at patuloy pa rin sa pagmamaneho. Gusto mo pa? Tanong ko sa kanya, tumangon naman siya bilang sagot sa akin. Ako naman ay sinubuan ko pa siya. Baka matunaw ako sa titig mo. Biglang sabi niya sa akin dahil nahuli niya pala ako nakatitig sa kanya. Kaagad naman ako umiwas ng tingin dahil ayaw ko makita niya ang namumula kong pisngi. May mga pagkakataon talaga na natutulala ako sa gwapo niyang mukha. Yumuko ako't nilaro kong wedding ring ko na nasa daliri ko. Bumili siya ng bago naming singsing, kaya ito ng bago kong suot ngayon. Love, pahingi ng water, biglang sabi niya sa akin. Ako naman ay kinuha kong tubig at pinainom ko siya. Nang matapos na siya ako naman na uminom ng tubig, pero bigla na lang siya napahinto kaya nabasa ang damit ko. Mabuti na lang at may damit akong dala, kaya hinubad ko ng damit ko para magpalit. Pero napaigtad ako dahil bigla na lang naglakbay ang kamay niya sa legs ko. Love, saway ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at dumukwang para abutin ang labi ko. Kaagad niya sinakop ang labi ko at nagpaubaya. Naman ako sa kanya hanggang sa naging mapusok kami sa isa't isa. Napatigil lang kami dahil sa lakas ng busina ng sasakyan na nasa likuran namin. Napangiti na lang kaming dalawa dahil muntik na kami makalimot. Nasa daan pa pala kami. Sinuot ko ng damit ko. Nagmaneho naman ulit ang asawa ko. Napangiti ako dahil malapit na pala kami sa asyenda nila dahil natatanaw ko na ang mga palayan. Hinawakan ulit ni Handro ang kamay ko at ngumiti siya sa akin. Ang sabi niya sa mansyon daw muna kami dadaan dahil may kailangan siyang kunin bago kami umuwi sa bahay namin. Wala namang problema sa akin dahil gusto ko rin masani sa presensya ng mami niya. At sa wakas ay nakarating na rin kami sa asyenda. Bago makarating sa mansyon ay madadaan muna namin ang manggahan. Medyo madilim na dahil alas 6 na ng gabi. Bumukas ang malaking gate kaya pumasok ng kotse ni Handro. Are you okay, love? Biglang tanong sa akin ni Handro. Yes, love. Nakangiting sagot ko sa kanya. Uuwi rin tayo kaagad sa bahay. Hindi tayo magtatagal dito. Aniya sa akin. Okay lang ako, love. Saad ko naman sa kanya. Nasa tapat na kami ng mansyon ngayon. Unang lumabas ang asawa at pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Pagbaba ko hinawakan niyang kamay ko. Habang papasok kami sa malaking pintuan, ay sinalubong kami ng mami niya. Hindi ka nagsabi na ngayon na uwi mo, anak? Nakangiting sabi nito. Biglaan lang po, ma'am. Seryosong sagot ni Handro sa mami niya. Perfect timing ang pag-uwi mo dahil may bisita ka. Halatang masaya ito sa bisita na sinasabi nito. Bisita? Nakakunot ang noon na tanong ng asawa ko. Yes, anak. Pababa na siguro siya. Nakangiti pa rin sabi nito. Nagtataka na ako dahil may kakaiba talaga sa ngiti niya. Parang ang saya-saya niya ngayon at para bang hindi niya ako nakikita. Ma'am, sino bang bisita ko? Hindi rin kami magtatagal dito dahil kailangan din namin umuwi sa bahay. May dinaanan lang ako. Saad pa ni Handro. Kapag nalaman mo na dito siya, baka hindi mo nagugustuhin na umuwi sa bulok mong bahay. Nakangiti pa rin na sabi niya kahit hindi maganda sa pandinig kong huli niyang sinabi. Sino po ba ang... Honey, I miss you. Saad ng babaeng pababa sa may hagdanan. Para ako napako sa kinatatayuan ko dahil sa babaeng papalapit sa amin. Ang babaeng kilalang kilala ko at tinawag pa niya na honey si Handro. Anong ginagawa mo dito, ate? Ophelia, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Tanong niya sa akin. Asawa? Kabit? Hindi mo ba alam na asawa kong kasama mo at ikaw palang kabit niya? Small world, pagkakitong tumawa. Ex-husband and she's not my mistress dahil asawa ko si Ophelia, may di nasabi ni Handro. Oh really? Pero para sa akin kabit mo siya.
Dahil siyang dahilan kung bakit nasira ang pagsasama natin. Ano bang sinasabi mo, Ate Monica? Tanong ko sa kanya dahil naguguluhan ako. What a surprise, right? Kasi isang lalaki lang palang asawa natin. Kaya pala Sandoval ka rin. Nakangising saad niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Dahil siya palang ex-wife ni Jandro. At ibang iba siya sa Monica ang nakilala ko. Agad ko na naintindihan ang lahat na nangyayari ngayon. I miss you, honey. Nakangiting sabi nito at yayakapin niya na sana si Jandro. Pero humarang ako habang nakangiti pa rin sa kanya. Hindi kanya na-miss. May hinang sabi ko sa kanya. Hindi ko hahayaan na yakapin niya ang pag-aari ko. Nakita kong galit sa mga mata niya pero wala naman akong pakialam. Ngayon ay malinaw na sa akin na kasama lang sa plano nila ang makipagkilala siya sa akin. At kung bumalik siya na para manggulo ay hindi ako papayag. Kung sa tingin niya ay masisira niya kami ni Jandro, nagkakamali siya. Naramdaman kong kamay ni Jandro sa bewang ko. Nang lumingon ako sa kanya, hinalikan niyang labi ko. Lihim naman ako napangiti dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya ito sa harapan nila. Kinlig ako sa ginawa niya. Love, kunin mo na yung kailangan mo para makauwi na tayo. Malambing na sabi ko kay Jandro. Okay love, let's go. Iaya niya sa akin. Dito na lang ako love, hintayin na lang kita dito. Saad ko sa kanya. Pero, okay lang ako dito, trust me. Mahinang sabi ko sa kanya. Okay, saglit lang ako. Saad niya sa akin at mabilis siyang umakyat sa office niya. Bilib rin ako sa lakas ng loob mo. Talagang bumalik ka pa dito. Sana hindi ka na bumalik. Sarcastic na sabi sa akin ng biyenan ko. Kakaiba nga sa lahat ng naging babae ng asawa ko. Saad naman sa akin ni Monica. Asawa mo noon. Kasi ako ng asawa ngayon. Nakangiting sabi ko sa kanya. She's loved me at hindi ko ito napaghandaan. Tumingin lang ako sa kanya. Sa tingin mo, hahayaan kitang kunin sa akin ng asawa ko? Wala kang alam, Ophelia. Nakangiting sabi niya sa akin. Wala nga akong alam, pero hindi ko rin naman ibibigay sa iyong asawa ko. I'm the legal wife at gagawin ko lahat para maging akin pa rin siya hanggang sa huli. Kampanting sabi ko sa kanya. Let's see kung hanggang saan ang kaya mong tiisin sa ugali niya. Hindi mo siya kilala, kaya ihanda mong sarili mo. Nakangising saad niya sa akin. Alam mo ba kung bakit ganun siya sa'yo? Kasi hindi kanya mahal at never kanyang minahal. Alam mo ba kung sino yung first love niya? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nakita kong galit sa mga mata niya. Pero wala akong pakialam dahil gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako takot sa kanya. Ako lang naman ang first love niya. Ate, pinagdiinan ko pang salitang ate para malaman niya na matanda na siya. Para na rin asarin siya. Liar! Sigaw niya sa akin. Nagkibit balikat lang ako sa kanya at mas nilawakan ko pang ngiti ko. Naglakad ako papunta sa hagdanan dahil pababa ng asawa ko at sa harapan niya ako dumaan. Dahil mas matangkad ako sa kanya, binangga akong balikat niya. Uwi na tayo, love. Nakangiting sabi ko sa asawa ko. Let's go, love. Sagot niya sa akin na tinapit niya ako papalapit sa kanya. Naglakad kami na nakahawak siya sa bewang ko. Niyakap ko naman siya, tumingin ako sa dalawang bruha. Nilagpasan lang namin sila at pumasok na kami sa kotse niya. Pagpasok namin na hinalikan ako ng asawa ko. Sorry, love. Bulong niya sa pagitan ng halikan namin. Huwag kang mag-sorry, baka isipin ko mahal mo pang ex-wife mo. Pabiro ko sabi sa kanya, pero may halong katotohanan din to. Ikaw lang mahal ko at hindi ko naman siya minahal. Sinunod ko lang gusto ng mami ko na pakasalan siya. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Pero kapag ako talaga niloko mo at ginawa mo lang akong kabit mo, malalagot ka sa akin. Hindi na talaga kita mamahalin, sabi ko sa kanya. Hindi mangyayari yan. Nakangiting sabi niya sa akin. Siguraduhin mo lang, saad ko pa sa kanya. Hinawakan naman niyang kamay ko, tinalikan niya ito. Napangiti na lang ako dahil ang lambing niya talaga. Masaya ako dahil unti-unti na niyang sinasabi sa akin ang mga nangyari sa kanya noon. Kagaya na lang ng pagpapakasal niya sa babaeng yun. Ang bunga kala ko talaga, yun ang tunay na mami ni Alej. Love, can I ask you a question? Tanong ko sa kanya. What is it, love? Tanong niya naman sa akin. Sinong mami ni Alej? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Ito was a one night stand at hindi ko siya kilala. May nagpakilala sa akin na babae at sinabi niya na anak ko si Alej. At nagpa-DNA test ako at lumabas sa result na anak ko nga siya. Wala namang interes sa batang babae at binigay niya sa akin. Sagot niya sa akin. Pero hindi mo man lang ba inalam ang pangalan niya? Tanong ko sa kanya. Hindi na dahil mas mahalaga sa akin ang anak ko. Sagot niya sa akin. Gusto ko pa sanang dugtungan ang sinabi niya pero hinayaan ko na lang dahil alam ko na hindi ko na dapat panghimasukan ng mga ganyang bagay
lalo na pagdating kay Alej. Pero karapatan rin kasi niya makilala ang tunay niyang ina, kahit sana pangalan na lang. Nang makarating na kami sa bahay ay napangiti ako dahil namiss ko ng sobrang Kubo. I miss you, Kubo. Hindi ko mapigilang sabihin. Narinig ko naman tumawang asawa ko, talatang natutuwa siya sa akin. Ako na sana maghahanda ng dinner namin pero siya na lang daw. Kaya ang ginawa ko ay umupo sa sofa at pinapanood ko ang pinakagwapong chef ng buhay ko. Love, baka matunaw na talaga ako niyan. Nakangiting saad niya sa akin. Bakit kasi ang gwapo mo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam, love. Pero thankful ako dahil naging gwapo ako. Kasi kung hindi siguro ako gwapo, baka hindi mo ko magustuhan. Nakangiting sabi niya sa akin. Hindi naman ako nagbe-base sa physical appearance pero masasabi kong blessed ako dahil ang hot ng asawa ko, pabirong saad ko sa kanya. Kain na tayo, love. Gutom lang yan. Kasi may nadagdag na sa compliment mo sa akin. Kasi sabi mo gwapo lang meron ako ngayon, ay hot na ako. Natatawang sabi niya sa akin. Araw-araw ako magdadagdag ng mga compliments ko sa'yo. Natatawang sagot ko sa kanya. Natatawa na lang kami pareho at umupo na ako para kumain. Ako nagugas ng mga plato at nauna na siyang pumasok sa silid namin. Sumunod naman ako sa kanya at natulog na kami. Kinaumagahan ni maaga akong gumising dahil gusto ko magbukas ng klinik. Tulog pang asawa ko nang lumabas ako. Habang naglilinis ako'y nagulat na lang ako dahil may biglang humila sa buhok ko. Malandi ka talaga? At may pa-klinik-klinik ka pa? Buisit ka! Sigaw ni Monica sa akin. Bitawan mong buhok ko! Utos ko sa kanya pero masingilan niya to. Ginawa kong lahat para maitulak ko siya kaya natumba siya sa sahig. Ano naman kung may klinik ako at bakit ka ba nandito? Galit na sigaw ko sa kanya. Kaya pala ayaw niya na pumunta ako dito noong nakaraan dahil dito kanya tinatago. Nakaraan? Hindi ba niya sinabi sa'yo umuwi ako dito? Kawawa ka naman. Matari na sabi niya sa akin. Lumapit ako sa kanya at sinampal ko siya. Hindi lang isang beses kundi tatlong magkakasunod. Talagang pinapalabas niya ang pagiging mataray ko. Etong tandaan mo. Hindi mo na ulit ako masasaktan at sa ating dalawa, ikaw ang kawawa dahil hindi ka naman minahal. Pabulong na sabi ko sa kanya. Huwag ka ring pakampante dahil akin naman talaga siya. Kaya lang kami naghiwalay para makapaghiganti siya sa'yo. At may kasunduan kaming babalik siya sa akin. Na magpapaksal kami ulit kapag natapos ka na niyang mailigpit. Saad niya sa akin. May kung anong kumirot sa puso ko pero hindi ako pwedeng maging mahina sa paningin niya. Hindi ko pwedeng ipakitang nasasaktan akong apektado ako. Hanggang pangarap ka na lang dahil hanggat nandito ako, magiging pangarap mo na lang lahat, Monica. May diin sabi ko sa kanya. Anong gagawin ni Ophelia ngayong tila tinik sa buhay nila ni Jandro si Monica? Hanggang kailan niya may paglalaban ang pag-ibig niya sa asawa? Anong gagawin ng ina ni Jandro at ni Monica para magawang makuhang muli si Jandro kay Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.